So, good day ulit sa ating mga idol. Long time no update about sa ating pinagkakaabalahan ngayon. So, regarding pala dito sa ating monitoring system, meron tayong konting updates. Mga konting updates, mga konting features na dinagdag. So, basically, yung ating monitoring system, almost 7 months na po siya nagra-run sa ating server. So far wala naman akong nakikitang problema. Yung API, kumakagat naman siya ng maayos. So ngayon, pakita ko lang sa inyo yung mga nadagdag. So dito sa monitoring, under sa Windows, sa Vendo, meron na tayo ditong ito, remote address. So pwede na tayong mag-remote kung meron kayong nakasubscribe kayo sa mga remote services like remote Winbox o yung mga sa WASP Radios, JRandom Bytes, etc. Actually marami dyan yung mga nag-offer ng remote services, yung mga via VPN. So kung nakasubscribe kayo, so pwede na po yan dito. So unlike dati sa gamit nating API is mahirap siyang ipasok. So basically nagdagdag lang tayo ng API yung ginagamit ng Micmon. Okay, yung sa official API para sa MikroTik Router OS. So yun nga, kung may mga vendor kayo, pagka ganyan, remote address, ilagay nyo lang yung remote address dyan, then save nyo. Okay, so paano siya ma-remote? Usually, dito yan siya lalabas. Parang browser kasi ito. Itong white na box na to. I don't know kung anong ano. Pero I think dito to sa coding at saka sa I think may kailangan pa akong baguhin. Pero pag inopen nyo siya, pero pag may nakalagay na dito yung remote address, nakasave na siya. So pag click nitong icon, back and forth na icon. So pag hindi lumabas dito sa white, pag naka-white lang siya, click nyo lang tong open sa browser. So ayan. So basically ganun lang. Kumbaga to satisfy lang yung yung relationship niya. So kung bendo yan, so 1.5 bendo specifically. So meron siyang, kung na-import nyo yun doon sa inyong MikroTik, pwede nyo pong gawin yan. Okay? So ayan. So dito sa edit, i-edit nyo lang. Kung may remote access kayo, pwede nyo i-save. Okay? Tapos click nyo lang to. Pag hindi lumabas dito, open nyo lang sa browser. Okay? So next, dito sa ating MikroTik, nagdagdag tayo dito ng MikroTik. So dito sa MikroTik, actually kahit ngayon sinet muna natin to sa unlimited, pero basically yung target natin dito is kung ilang vendo, yun lang din yung MikroTik, pero hindi naman siya ganun kami. So at least kung free yung service, bigay na lang natin kasi ito pinabayaran nyo rin to itong mga remote access. Okay? So kung meron kayong JRandom Bytes kay Sir J. Badia ba yun? Saka kay Wasp Radios kay Sir Romel Minjola. Yan ata yung Sir Romel. So nakasubscribe na rin ako nito sa kanya. Simula nang nag-umpisa siya. So okay naman. So basically may may mga ilan na downtime, pero sulit pa rin, satisfied naman yung kanyang remote service.
Okay, so kung may nakasubscribe kayo na ganyan, so basically, i-open nyo lang yung port nun. Okay? Doon sa console ng WASP Reduce. I-add nyo lang yung port. So kahit hindi na kayo gumawa ng NAT rule, basta, sinasabi ko is, ibig kong sabihin is, kahit hindi na kayo magganito, ito kasi yung address ng node MCU or ng Bendo. So, kung API lang yun, so pwede nyo nang hindi kayo mag-add dito ng panibagong port. Okay? Kahit hindi nyo na ilagay sa dito sa NAT, destination NAT. Basta dito sa IP services, ayan, naka-on po siya. 8728, yung default. Okay? So, kasi basically, hindi na kailangan siyang ipasa sa destination NAT kasi yung Microtech naman yung automatic na yon. Kapag may connect na traffic galing sa labas or via VPN kung saan man siya dumaan, automatic yan kasi yung naka-open na service dito is sa Microtech mismo. Naka-open mismo sa kanya yung port na yun dito sa Microtech. So kahit no need nyo nang para makasave rin kayo ng ports. Okay? Pero kung Bendo yan, ibang IP address, ibang device, need nyo talagang i-specify, i-declare dito sa NAT rule niyo. Okay? So basically, yun lang yung Pero doon sa console, kailangan yung dito sa console, kailangan yung sa routers dito, kailangan yung i-declare dito. Kailangan kayong mag-add ng port. Okay? Madali lang naman. So, kung anong port ang i-open mo, halimbawa kung API, ilagay nyo 8728. And then, pangalanan nyo lang. So, halimbawa, router OS API. Ganun. So, apparently, sa akin, meron na ako ito. Pero, kukopyahin ko lang yan. And then, yan yung ilalagay ko dito. Okay? Ayan. So, I suggest dito sa username at password, ito yung sa inyong Microtech. Okay? So, as much as possible, read lang yung kanyang dito sa users, gawin nyo lang read yung kanyang privilege. Okay? Ganyan lang. Kasi basically, read lang naman. Babasahin lang naman natin yung mga statistics, yung mga resources, yung traffic ng bawat interface. Mamaya makikita nyo. So, read lang dapat dito. So, I highly suggest na read lang yung privilege or type of account na ibibigay nyo sa user para sa API. So, ganyan na siya. Okay? So, kung may bago pa kayo, may iba pa kayo, pwede nyo ilagay dito. Ayan, naglagay na ako dito ng note para hindi please use read-only privilege from your Microtech accounts. Okay? Yan. So, pag nailagay nyo na yan, meron na kayo dyan, click nyo lang tong link na icon, tong green. Okay? Nandun yung remote IP. Okay? Mali. Nandun yung remote IP. Ayan. Tapos, connect Microtech. So, connect nyo lang. Maglo-loading yan dito. Hintayin nyo lang. Ayan. So, connected na tayo. So, by default, nakaselect na yung ating Ether1 or yung ating interface 1. So, basically, ito yung ISP dito sa setup ko. Parang siyang yung ISP tick
dati, yung ISPTIC kong software. So, bala kong ilipat yan dito eh. Gawin ko na siyang cloud. So, hindi na siya locally hosted. Pwede na siya dito sa cloud yung billing. Saka yung remote. So, ayan, yung system of time. Router board, resources, ganyan. So, basically, yung design natin is na-inspire lang tayo gumawa nito dahil sa Micmon. If you're familiar sa Micmon, from Indonesia, si Sir Goku Laksamali. Ayun. So, base lang to dun siya ng ating So, following update siguro, maglalagay tayo ng iba pang mga information like kung ilang PPPoE, kung ilang hotspot clients yung nag-connect, saka yung mga iba pang mga details. Halimbawa yung mga logs, yung mga current logs, yung mga logs dun sa ating Microtech, pwede natin yan. Yan. So, for now, dito sa update na to, ito lang muna. So, system. So, okay lang to kasi ngayon lang naman talaga kung bakit tayo kumukonect. Gusto lang natin makita kung ilan yung load ng ating Microtech, free memory, saka yung traffic. So, basically, bridge, monitor natin yung ating bandwidth utilization. Hindi ko mapagana dito yung ano eh, kasi may PPPoE dito eh, PPPoE client. So, pag bino natin, walang nalabas. So, titingnan ko pa. Pero, basically, ito kasing blank na to, ito yung sa PPoE, naka-under dito. Mag-isa kasi ito eh, mag-isa yung, naka-pasok sa bridge hotspot, yung PPPoE interface din, yung PPPoE server. Ito ata yun, pero walang lumalabas. Pero anyway, select natin yung iba. So, ganun lang. So, basically, para summarize, basically gumagana na siya sa VPN. Okay? Gumagana na po siya sa VPN. Yung gamit nating API. Yan yung ating limitation sa ISPTIC. Kasi hindi natin mapatagos sa VPN ng mga remote setup. Pero ito, gumagana na siya. Ano pa ba? So, ganun ulit. So, dito sa account, yan, nagdagdag na tayo dito. Unlimited. Kung pangmalakasan yung mga subvendo nyo, ayan, ito yung per month. Actually, pero may free naman tayo dito, pero up to 2 windows. Pero pag mag-sign up ka, I think yung Microtech ngayon is unlimited pa yan. Kahit ilang Microtech pa yung nilagay nyo. Pwede siyang makita, ma-connect, at saka ma-access, ma-account yung yan, mga ganyang use cases, kumbaga yung mga scenario. Pwede makita yung nag-graph yung interface parang sa Micmon. So, may Windows, so ganun pa rin. So, kung halimbawa may bago kayong window, i-add nyo lang dito. Kung may remote address na yan, so pwede nyo ilagay dito. And then, nandito lang yung code. Kopyahin nyo lang to. Gagamit pala kayo ng browser, hindi pwedeng cellphone kasi dito lang kasi lumalabas yung copy. Iwan ko sa cellphone kung iba. Pero kung ibang browser ata, merong lalabas dyan, like yung Opera for Android, lalabas ng copy nito. So, pag may window kayo, i-add nyo lang to. Okay, highlight nyo lang yan, copy, and then punta kayo dito sa hotspot, user profiles, dito sa default, kung isa lang yung piso wifi ninyo. Pero kung marami yan, via VLAN, so probably mayroong sa kanya-kanyang server yan. So user profiles, ilagay nyo lang yan dito sa pinakadulo. Okay? Sa pinakadulo. Tapos save nyo lang. Okay, yan na yun. Magandaan kasi dito, kasi one-liner lang siya.
Ah, inisip ko kasi para hindi maka-apekto dun sa existing mga script ninyo. O pwede kasi to after magbato ng Telegram, o pwede nyo itong isunod na function call papunta dito sa inyo. Pero gumagana lang to, I think yung ibang mga modified script. Nag-base lang din ako sa GitHub, sa mga variables na to. Kung hindi siya gumagana, possibly iba yung yung assignment ng amount sa GitHub kasi, sa GitHub, ito yung variable. Okay, ISL amount, and itong user, as is naman yan. So, iba lang yung pagkaano. So, kung standard yung script nyo galing sa GitHub, kung ano pa man yan, so, gagana siya. Actually, meron na tayo dito, marami na tayong logs dito. Almost, I think, basta marami-rami na yung logs natin. Kasi almost na-utilize na yung hindi pa naman napupuno yung server, pero kumbaga nasa na tayo, nasa break-even capacity na tayo. So anyway, madali namang magdagdag. So vertical or horizontal scaling na. Dali namang padagdag sa Cloudways. Kung padagdag ng storage, padagdag ng space, madali lang yan. Okay? So dito pala tayo sa Cloudways. So hindi ko pa siya ginagawa ng mas maganda kasi ito eh. Pero may domain na ito. Ito yung yung onetick.xyz. Same lang sila niyan. So pag tinype nyo yan doon sa inyong browser, dadali kayo niyan dito. Okay? So same po sila. Ano lang dito sa akin kasi meron akong firewall. Okay? So maganda kasi ito kasi naka-SSL siya. HTTPS yung kanyang tirada. Okay? So yun lang sa MicroTech. Add lang kayo ng MicroTech. Remote address, username dapat read only. Okay? And then yan. So pag connect nyo lang 3 seconds, hintay lang ka ng 3 seconds para mag-connect. Ayan na siya. So meron tayong 11% na load sa CPU, free memory. Okay, so yun lang. Natin makita yung bridge, yung VPN. Actually ito yung VPN yung sa sa WASP Reduce. Okay. So ayan, binago ko na rin yung dito sa daily, monthly. Dati kasi separate sila. Pero ngayon, ayan. Nakatab na lang para at least maximize natin yung space. Monthly, so ganun pa rin. Okay. So yun lang. Thank you.